Ikukwento ko sa inyo ang isang Korean romantic action movie na siguradong mamamangha at kikiligin kayo sa istorya nito. Ito ay pinamagatang Windstruck. Pero bago namin ituloy ang kwento, ay pasuyo po na pa-like, subscribe and follow para updated kayo sa mga content namin. Nagsimula ang istorya sa isang babae na nagngangalan na Janine na naghahanda tumalon sa isang gusali. At pagkatapos ng kanyang paghahanda ay tumalon na din ito. Pagkatapos ng eksena na ito, ay lilipas ang istorya sa isang lalaki na nagngangalang George na hinahabol ang isang magnanakaw ng wallet. Talagang masugid niya itong hinahabol. Samantala, makikita natin dito si Janine na nakita din ang pangyayari na sinubukan tumulong at nang bato pa ng tsinelas, ngunit iba ang tinamaan. Napagkamala ni Janine na si George ang magnanakaw. Kaya matapos niya ito madakip ay dinala niya si George sa presinto. Malalaman natin dito na si Janine ay isa ding pulis. Ngunit naka-day off lang siya kanina, kaya hindi siya naka-uniforme. Sa presinto, ay iniharap ni Janine ang lalaki sa babae na nawala ng petaka. At sinabi ng babae na hindi naman si George talaga ang magnanakaw. Samantala, nagpresenta si George na iguhit ang totoong magnanakaw. Pagkatapos nito, ay nakalabas na din sa wakas si George mula sa presinto. Pero habang nasa labas si George, ay nakakita siya ng isang bag sa kalye. Sinundan pala siya ni Janine, at napagkamalan siya ni Janine na nagnanakaw muli. Kaya dinakip-uli siya ni Janine at dinala sa presinto. Sa pagdala niya dito sa presinto, ay makikitang nahuli na din ang totoong magnanakaw. Dahil na din sa tulong ng accurate na drawing ni George. Dahil dito, pinakawalan na din siya ni Janine. Lumabas si Janine nang may pagkadismaya. Si George naman, ay nag-angas kay Janine at sinigaw nito kay Janine, na humingi ng sorry. Pero sabi ni Janine na hindi siya pinanganak para mag-sorry. At kung gusto ni George makarinig ng sorry, ay dapat palitan ni George ang pangalan niya, na sorry. Pagkatapos ng mga ito, ay lumipas ang araw at si George ay bumalik muli sa police station, upang mag-volunteer sana na magpatrol sa mga kabataan, na gumagawa ng kalokohan sa kabayanan. Ito ay bilang isang amgandang adhikain niya bilang isang guro na concern sa mga kabataan. Pero sa kabila ng pag-volunteer niya na ito, ay nagulat siya, dahil dito din pala sa presinto na ito nakadestino si Janine. At ang mas nakakagulat dito, ay si Janine pala ang magiging escort niya sa pagpapatrol. Nagsimula na silang magpatrol. Habang nagpapatrol ay nag-enjoy sila sa kwentuhan at kumain pa ng ilang street foods. Habang nagpapatrol, ay may ilang grupo ng estudyante na binastos si Janine. At nagtapon pa ng lata sa daan. Nainis si Janine sa mga sinabi ng mga estudyante, kaya tinawag ito ni Janine at kinausap. Nakipagmatigasan ang grupo kay Janine. At pinapulot ni Janine ang lata sa kabataan. Ngunit lalong nang bastos at nagmatigas ang mga kabataan. Pero di naglaon, ay lalong nainis si Janine at matinding santukan, basagan ng mukha at bakbakan ang naganap. Di inasahan ng grupo na ganun kalakas si Janine. Makikita natin na nagulpi at nanlupasay na lahat ng bastos na kabataan dito. Pagkatapos dito, ay tatalon na ang eksena kung saan umalis na sila Janine at naglalakad muli para magpatrol. Ngunit sa kanilang paglalakad, ay nakakita naman sila ng isang ilegal na transaksyon sa isang eskinita. Dahil sa karakter na matapang ni Janine, ay sinimulan niya ng sundan ang mga lalaki. Ayaw sana sumama ni George. Pero pinoses ito ni Janine sa kanyang kamay, para may kasama si Janine sa pagtugis sa mga lalaki. Ayan na nga, tuluyan na nila sinundan ang mga lalaki. Hanggang sa nakapasok na sila sa bodega. Makikita natin, na ito pala ay laban sa pagitan ng isang Russian mafia at isang Korean gang. At dahil sa biglang pagpasok nila Janine at George sa bodega, ay naging sanhi nito ng panik sa dalawang grupo. Kaya nagkaroon ng bakbakan, matinding eksena ng bar-ilan at palitan ng mga putok. Naipit sa gitna ng engkwentro sila Janine at George. Maraming mga lalaki dito ang namatay. Dumating na din ang madaming pulis sa eksena. At masaya sila Janine at George sa na-accomplish nila sa gabi na iyon. Samantala, lilipas ang istorya sa presinto muli, upang tanggalin na sana ng dalawa ang kanilang posas. Ngunit nawawala ang susi at wala pang susi na available sa presinto. At sa kanilang pagpasok sa presinto, ay nandoon ang mayaman at mayabang na tatay ng mga bastos na kabataan, na maalala natin na ginulpi ni Janine sa city kanina. Pinagmumura nito si Janine at sinampal pa ito.
Nagalit si George nang nasaksihan niya ito. Dahil sa bugso ng emosyon, ay nagpanggap ito na isang kriminal na nakaposas din. Napasigaw ito sa lalaki at sinindak niya ito. Nagwala si George sa presinto at sinindak ang grupo ng mayabang na magulang ng kabataan. Samantala, pagkatapos ng eksena, ay pumunta muna sila sa hotel para doon magpahinga. Dahil nga wala pang available na susi para sa posas nila, makikita natin dito na sinikap nila mag-ayos ng kanilang sarili kahit nakaposas sila. Sabay din sila natulog, kahit ganito ang kanilang sitwasyon. Kinabukasan, nagising silang dalawa at may eksena pa, na nagkamot ng betlogs itong si George. Kaya ang kamay ni Janine ay naipasok din tuloy sa kanyang pinagkamutan. Nagulat dito si Janine. Samantala, pagkatapos ng kamutan ng betlogs, ay lilipas naman ang istorya sa normal na buhay ni George. Kung saan, ay dito makikita natin na nagtuturo na siya sa isang high school class. Dahil malalaman natin dito, na si George ay isang high school teacher. At habang siya ay nagtuturo, ay dumating dito si Janine. Meron pang dala itong pagkain para kay George. Nagsermon pa ito sa mga kabataan. At makikita natin na bakas sa mukha ni George na nahihiya siya sa pagpunta at ginagawa ni Janine na sermon. Pero sa kabila ng mga ito, ay nagulat ang lahat ng study auntie at lalo na si George, nang ipahayag ni Janine na sila pala ngayon ay mag-boyfriend and girlfriend na. Biglaan ito, at di din aware dito si George. Kinilig ang mga estudyante sa kanilang dalawa, at sa pag-alis ni Janine sa classroom, ay napasmile pa si George, na bakas sa mukha na kinikilig din. Samantala, tatalon ang istorya, sa kung saan, ay naging tunay na magjowa na silang dalawa. Sinamahan ni George si Janine sa bahay mismo ni Janine. Makikita natin dito, na dominanteng girlfriend itong si Janine. Habang nasa loob ng bahay, ay nahiwagaan si George sa buhay ni Janine at nakita nito na may kakambal pala si Janine sa isang litrato. Kinuwento ni Janine ang makulay na buhay niya at ng kanyang kakambal. Malalaman natin dito, na namatay pala ang kanyang kakambal dahil nasagasaan ito ng sasakyan. Tinanong naman ni Janine si George sa high school life ni George. Sabi ni George, ay ang tanging naaalala niya lang sa high school life niya, ay yung moment, na nag-field trip sila at nagpi-picture taking. Pagkatapos ng kwentuhan ay, nagpatuloy sa pag-e-enjoy ang dalawa sa loob ng bahay. Nag-ayos ng mga ilaw, naglinis ng bahay, nag-decorate at kung ano-ano pa. Madalas na din sila kumain sa bahay ni Janine at madalas na mag-date sa labas. May mga date pa sila na nag-e-enjoy habang umuulan. Pagkatapos ng pangyayari, ay lilipas ang eksena sa isang sweet moment nila Janine at George. Kung saan dito, ay naglakbay pa sila gamit ang jeep ni George. Nakarating sila sa bundok, at doon sila magpipiknik date. Super sweet sila dito, na nakaspread ang kamay habang sumisigaw ng pagmamahalan nila sa isa't isa. Dito binanggit ni George, na kung sakali daw na mamatay siya at ma-reincarnate sa ibang nilalang, ay nais niya maging hangin. Pagkatapos sa kabundukan, ay doon sila nagstay sa isang kubo malapit sa bundok. Kinabukasan, nagsimula na silang maglakbay pa uwi sakay ng jeep. At habang nasa biyahe, ay nagsimulang bumagsak ang bagyo, na naging dahilan ng pagbagsak ng mga lupa at bato mula sa bundok papunta sa kanilang sasakyan. Noindang dito ang dalawa, at na out of control sa manobela si George, na naging dahilan ng kanilang pagbagsak sa bangin papunta sa ilog. Matinding eksena ang nangyari, kung saan, nawalan na ng malay dito si George, habang lumulubog ang sasakyan. Buti na lang si Janine ay na-train sa ganitong sitwasyon at nailigtas niya si George makaahon. Pagkatapos ng eksena dito, ay tatalo na muli ang istorya sa isa na namang bakbakan sa police life ni Janine. Kung saan dito ay merong isauling kriminal silang tinutugis. Ang kriminal na ito ay tuso at mad ulash, kaya mabilis ito nakakatakas kila Janine. Nagkaroon ng mga sumunod pa na habulan sa pagitan nila Janine at ng tusong kriminal. Makikita natin dito, na meron sanang date si George at Janine, ngunit nalaman ni George, na di makakapunta si Janine. Kaya sumunod si George sa lugar ni Janine upang tumulong sana. Samantala, tuloy pa din ang paghabol ni Janine sa kriminal. Habang nasa loob ng madilim na factory, ay muntik sana mahuli ang kriminal doon pero nakatakas na naman ito. Tumakbo ito palabas at hinabol muli ito nila Janine. Ngunit habang hinahabol nila ang kriminal, ay biglang sumulpot sa eksena si George, at aksidente itong nabaril ni Janine. Napuruhan dito si George.
Nagulat si Janine at matinding paghihinagpis ang mga naganap. Nagtawag kaagad siya ng ambulansya habang umiiyak. Nadala na din sa hospital si George, at malalaman natin dito na namatay na si George. Dito din ay makikita natin na si Janine ay grabe ang paghihinagpis dahil sa laki ng kanyang pagsisisi sa di sinasadyang pagkakabaril kay George. Muntik pa nga niya barilin ang kanyang sarili, pero napigilan siya ng mga kaibigang pulis. Pagkatapos ng mga pangyayari, ay mapupunta na ang eksena sa kung saan si Janine ay naghahanda ng tumalon mula sa tuktok ng gusali, dahil na din gusto niya na wakasan ang sarili. Pero habang nagre-ready sa pagtalon, ay biglang may dumating na 2 jologs na lalaki na inabala ang kanyang pagtalon. Medyo weird ang mga kabataan na ito, dahil imbes na tulungan si Janine, ay nanghihingi sila ng pera kay Janine. Tumanggi si Janine magbigay ng pera. At nang na-reject ang 2 mukong na ito, ay inasar na lang nila si Janine. At ang sabi pa nila, "Hoy miss, bago man lang sana magkalasog-lasog ang katawan mo sa daan, baka pwede mapakinabangan namin ang katawan mong sexy, tutal ayaw mo naman magbigay ng pera." Nang narinig ito ni Janine, ay grabe ang pagkainis niya. Kaya nalimutan niya muna tumalon sa gusali, at sinimulan niyang habulin ang 2 mukong. Hinabol niyang matindi ang 2. Hanggang sa baba ng gusali at di kalaunan ay nadakip na ang mga ito. Naawa din naman si Janine dahil nalaman niya na talagang gutom lang talaga ang 2 lalaki, kaya desperado na sila manghingi ng pera kanina. Kaya naman, dahil sa pagiging maawain, ay nilibre na lang ni Janine ang 2 ng pagkain. Pagkatapos ng panlilibre ni Janine ay bumalik muli ito sa tuktok ng gusali. At ayun na nga, naggawa niya na nga tumalon. Pero sa kanyang pagtalon, ay makikita natin na isang malaking party ang nagaganap sa baba ng gusali, na kung saan, marami ang balloons na nandoon sa location. At dahil sa balloon party na ito ay isang malaking lobo ang nakasalo sa pagbagsak ni Janine. Kaya naman mapalad na nakaligtas si Janine. Samantala, nang nakababa ng ligtas si Janine sa daan, ay napatingin si Janine sa paligid. At naalala niya si George. Naalala niya ang moment na sabihin ni George noon sa kanilang picnic date, na gusto niya maging hangin. Pagkatapos nito, ay lilipas ang eksena sa bahay mismo ni Janine, na kung saan, habang siya ay tumitingin sa magazine, ay biglang lumakas ang hangin sa paligid. Na-amazed dito si Janine at gumawa pa ng mga umiikot na mga papel. Tumingin din sa kalendaryo si Janine, at malalaman natin dito, na 49 days pala nasa mundo ang kaluluwa ng mga namamatay sa mundo. Kaya minorkahan niya ang kalendaryo upang mamonitor niya ang timeline ng posibleng kaluluwa ni George. Pagkatapos ng mga ito, ay tatalo ng eksena sa loob ng presinto, at makikita natin na may bagong partner na si Janine. Nagsimula na ang 2 magpartner na humarap sa mga maaksyon nilang mga trabaho. Tulad ng isang eksena dito, na kung saan, ay may car chase silang kinakaharap. Dito ay makikita natin ang confident na karakter ni Janine, kung saan ay kalmado niya lamang binaril ang isang papalapit na sasakyan papunta sa kanya. Ito ay dahil na din sa kanyang malaking tiwala na ang namatay niyang boyfriend na si George, ay nandyan lamang palagi sa paligid niya upang siya ay proteksyonan. Ayan na nga, napa-amazed pa ang partner niya sa pagkaastig ng datingan ni Janine sa eksena. Samantala, lilipas muli ang eksena sa bahay ni Janine, at makikita natin, na patuloy siya sa pagmarka sa kalendaryo. Lumipas ang mga araw, ay nagkaroon naman ng isang sagupaan si Janine, na kung saan ay isang hostage taker ang binabaril si Janine ng tutukan at harap-harapan. Ngunit nakaka-amaze na di man lang tinatamaan si Janine kahit konti, hanggang sa nahuli niya ang kriminal ng madali lamang. Lumipas muli ang araw, ay nakatanggap ng tawag sila Janine, na ang lalaking dating tinutugis nila, na nakatakas at naging dahilan ng pagkamatay ni George, ay natagpuan na sa isang gusali sa kabilang bayan. Pinuntahan kaagad nila Janine ito. Nagkaroon muli ng matinding habulan at barilan. Talagang mad-ulash ang tusong kriminal na ito. At hirap talaga sila Janine na mahuli ito. Isang eksena pa, na nataman din ni Janine ang lalaki at napatumba ang lalaki sa isang sulok. Habang lalapitan na sana ito ni Janine, ay biglang stand up ng lalaki at bumaril kay Janine at nakatakas uli ito. Tuloy muli ang habulan nilang dalawa. Nakapagtago ang lalaki sa isang sulok. Pero dito ay makikita natin na may isang baby na lumitaw sa eksena at bigla itong naabala si Janine. Kaya tumakbo kaagad si Janine upang sagipin ang baby. Pero sa kasamaang palad, ay nabaril siya dito ng tusong kriminal.
Pero pagkatapos siya mabaril ng kriminal, ay tumakas na ito at eksakto pagpasok sana nito ng elevator, ay nakaharap niya ang kapartner ni Janine. At binaril niya ang kriminal sa ulo. Sinugod kaagad si Janine sakay ng ambulansya, at grabe ang pag-aalala ng kanyang partner hanggang sa hospital. Dito makikita natin na matinding pagsisikap ang ginawa para ma-revive si Janine. At lumipas ang mga araw, ay sa wakas, naka-recover na din si Janine. Napansin niya pa dito, ang isang eroplanong papel at sinundan niya ito. Hanggang sa nakarating ito sa bahay mismo ni Janine. At nagulat siya na umiikot pa ang mga papel sa kanyang silid. Dito rin makikita natin, na natagpuan niya na ang eroplanong papel. At lalong lumakas ang hangin sa paligid, kaya naman bakas sa kanyang mukha ang pagka-amaze. Sa kabila ng pagka-amazed niya, ay nag-hallucinate siya dito, at nakita niya dito si George at nakipag-usap sa kanya. Sa eksena dito, ay nagpapaalam na si George upang lisanin na ang lupa, dahil tapos na ang 49 days. Tuluyan nang umalis si George at nagpaalam, habang si Janine ay umiiyak. Samantala, lumipas ang mga pangyayari, kung saan, habang nasa presinto si Janine, ay merong dumating na package para sa kanya, na galing daw sa Lost and Found. Ang package ay isang libro na may picture pa sa loob nito. Nakita ni Janine dito ang litrato na nandoon ang field trip picture nila George nung high school sila. Kung saan sa picture na ito, ay makikita din sila Janine sa likuran ng grupo nila George. Nagulat at na-amazed dito si Janine. Kaya naman, dali-dali niya hinanap ang lalaki na nakahanap ng libro na ito mula sa Lost and Found. At sa kanyang paghahanap, ay nakarating siya sa train station. Dito sa train station, ay makikita natin na halos malapit na ang pwesto ni Janine upang matamaan ng dadaan na tren. Pero nailigtas siya dito ng isang lalaki. Sa eksena dito, ay naramdaman ni Janine na ang lalaking nagligtas sa kanya, ay ang lalaki na may katulad ng aura ni George. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Hopefully nagustuhan nyo ang istorya guys. Pasuyo, palike, subscribe or follow para updated kayo sa mga susunod na contents. Thank you and God bless.